Mga bro, mukhang hindi pa tapos ang sub sa pangungumbinsi sa Philippine Air Force para sa multirole fighter acquisition. Muli na namang nagpadala ng mensahe ang Swedish defense giant, at ngayong pagkakataon, binayda nila ang isa sa mga pinakamalaking bentahe ng Gripen E, ang human-machine collaboration. Malinaw na gusto nilang ipakita na hindi lang basta fighter jet ang inaalok nila kundi isang cutting-edge combat system na kayang sumabay sa modernong warfare. Ayon mismo sa post ng sub, ang human-machine collaboration ng Gripen E ay nagbibigay ng real-time data fusion, mas mabilis na decision-making, at mas mataas na survivability sa battlefield. Sa madaling salita, hindi lang basta piloto ang lumalaban, kundi may AI wingman na tumutulong sa kanya para mas epektibo at ligtas ang bawat misyon. Pero ito na nga ba ang senyales na papunta na tayo sa landas ng Gripen? Maraming analyst ang nagsasabing ang sub ay hindi magpapalabas ng ganitong klaseng mensahe kung wala silang matibay na dahilan para umasa. Ilang beses na rin nilang inulit ang kanilang commitment sa PAF, at malinaw na gusto nilang maging pangunahing supplier ng ating multirole fighter fleet. Kung tutusin, matagal nang pinag-uusapan kung sino ang masangkop sa PAF, Gripen o F-16. Parehong may solid track record, pero ang sub Gripen E ay may bentahe pagdating sa operating costs, ease of maintenance, at short runway capability, mga aspeto na swak sa arkipelagong bansa tulad natin. Bukod pa rito, mas mabilis itong e-deploy at mas kaunting logistical footprint ang kailangan kumpara sa mas malalaking fighter jets. Kailangang piliin natin ang fighter jet na hindi lang malakas sa papel kundi epektibo rin sa aktwal na operasyon sa ating unique na sitwasyon.